Samantala, tumaas naman ang kita ng Land Transportation Office o LTO Region 11 sa taong 2014. Yan naman ang balitang tinutukan ng aming kasamang si Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao. Ayon kay Attorney Gomer D., Regional Director ng Land Transportation Office o LTO 11, na taon-taon tumataas ng 3 hanggang 6% ang kita ng LTO, kung saan noong 2014 ay tumaas ito ng 6%. Inaasahan naman na ngayong taon ay matataas pa ang kita ng LTO 11 dahil na rin sa dami na nagpaparehensyo ng kanilang mga bagong sasakyan, kumukuha ng lisensya at kabilang pa dito anya ang kita mula sa multa ng iba't ibang penalties ng mga drivers. Samantala, sinabi naman ni LTO 11 Assistant Director Macabe Gonzaga na sa dami ng mga nahuhuli ng lokal na pamahalaan ng Davao dahil sa pagpapairal ng speed limit ordinance na mula 20, 30, 40, 60 kph lamang, tatakbo na maaari na sa marami na sa mga drivers na nahuling lumalabas dito at pinagmumulta. Kahit ang LTO 11 hindi rin nakakabenepisyo dito, maswertehan niya ang Davao City dahil may mayor ito na malaki ang pagsuporta sa batas trapiko, lalo na sa pagdidisiplina sa mga pumabaybay sa mga kalsada kung saan hindi naman nahihingin o nangihingi. Anya si Davao City Mayor Gio Duterte ng kita pagkos nagbibigay pa umano ito na insentibo sa mga law enforcers para palakasin ang kampanya laban sa mga pasaway ng mga drivers. Mismo ang Administrasyong Duterte na namigay ng speed gun sa traffic group, sa Traffic Management Center at Highway Patrol Group para maayos na maipatupad ang speed limit ordinance ng lungsod ng Davao. Kaya umabot sa halos 60 milyong piso ang kinita mula sa mga multa ng mga drivers sa Davao City na napupunta sa kaban ng bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao.